guys and welcome back to my channel. So maraming salamat po pala guys sa lahat na nag-feedback about dun sa plano namin sa third channel. Di ba nga mag-aano kami ng love story, di ba? Kami ng mga friend ko. And thank you sa mga nag-message na i-force mo na yan, madam, magandang idea yan and gusto rin namin mapanood or maisa buhay daw yung kanilang love story. And thank you naman guys doon sa mga nag-feedback, no? And sa mga nag-comment, maraming salamat. Ngayon pa lang guys, napifeel ko yung init ng pagtanggap nyo. Okay, so thank you. Pero ngayon guys, ay pag-uusapan pa namin yan once na nagkita-kita kami kasi hindi siya guys, madali talaga. Ako pa lang guys, ngayon ngayon pa lang, naiisip ko pa lang, nape-pressure na ako. So, pangarap ko talaga dati mag-direct pero pag nandun ka na pala talaga mismo sa scene, mahirap. Okay, lalo na guys, kailangan mo ng budget, venue, and syempre, para hindi tayo makopyright sa music, nag-hire na rin kami ng singer. Siya na yung taga-kanta, guys. Siya na yung taga-kanta ng mga background music natin. So, yun guys, maraming salamat, no? Okay, pero pag-uusapan pa namin yan, guys, kasi nga, syempre, pag-iipunan, camera, budget, and syempre, kailangan din namin yung kung saan namin i-mix yung music. Okay, yung mga background music. And syempre, venue. So guys, thank you. Okay, so balik tayo sa topic. Ang topic natin guys, syempre is collective. Hindi pa natin alam kung ano yung magiging topic natin, no? Collective siya guys, and expect mo na hindi 100% makaka-resonate. And pag hindi naka-resonate, ibigin na lang muna natin sa iba, okay? So tingnan natin guys, energy ng person mo. Energy ng person mo. Okay. Ano ba ang nararamdaman sa'yo ng person mo? Nararamdaman ng person mo sa'yo? Ano ba ang nararamdaman sa'yo ng person mo? So, yun guys, sa mga nagtatanong, saan ba i-upload, madam, yung na yan, love story na yan? So, guys, sa ating pangatlong channel, Jap the Great, ayan, lalagay ko na lang po dito yung YouTube. Pwede kayo guys mag-advance, subscribe. And, panoorin mo na rin yung mga video natin dyan para ma-monetize na tayo, guys. Okay? So, ayan, tignan natin. Ano naman yung nararamdaman mo sa person mo? Ano ba yung nararamdaman mo sa person mo? Nararamdaman mo sa person mo? Okay. So, ayan. Itaas lang natin to guys. So, tignan natin guys, ano ba ang nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon? Meron tayong 4 of Fire. So, sa nakikita ko dito guys, para bang naiinggit siya sa relationship ng iba. Actually, parang parehas kayo, napo-frustrate kayo sa relationship nyo. Parang wala nang excitement, naboboard na, para bang okay naman siya, yung tipong wala naman masyadong pagtatalo, pag-aaway. Kaya parang nakaka-bored kasi walang challenge. Yung person mo parang natitempt siyang mag-experience ng iba or pwedeng na-feel niya parang buti pa sila, okay relationship nila, buti pa sila, buo yung pamilya nila, tapos tayo ganito. Parang hindi guys umaangat, no? Feeling ng person mo parang walang improvement na nangyayari sa connection yung dalawa. So malakas ang Aries, ayan no, Aries. Okay, so maaring Aries tong person mo, kaya parang napo-frustrate siya guys, no? Nakukumpara niya, or pwedeng to guys, nakukumpara niya yung past relationship niya sa relationship nyo, what I mean, yung relationship nyo ngayon, parang napagkukumpara niya sa past relationship niya. Okay, so I think hindi siya guys totally nakukontento sa kung anong meron lang kayo rito. Okay, so tignan natin guys, paano kanya tignan ngayon? The Lovers, kapareha. So, karelasyon mo tong person mo na to, na tinitignan kanya na someone na, naman guys, responsible, lalo na kung may mga anak kayo, nakikita niya na parang hindi ka na rin makaugaga kung paano mo inaasikaso kasi yung family nyo. Hindi ka na rin yata nakakapag-ayos kasi nga, parang napapansin mo na wala ka ng time para sa pag-aayos kasi trabahong bahay pa lang sa pag-aalaga ng mga anak, sa trabaho,
para bang hindi ka na makaugaga, sobrang haggard ka na. So, wala ka ng time para sa sarili mo. Okay? So, ganun katignan ng person mo eh. So, I think hindi niya masyado na-appreciate yung mga sacrifice na ginagawa mo dito. Ayan, hindi niya masyado na appreciate. So, siguro kailangan meron kang baguhin sa physical appearance mo. Kasi ngayon pa lang, nakukumpara ka niya sa iba. Okay? So, si person mo, may frustration siya dito. Though, may love life naman kayo. What I mean, magkapareha naman kayo. Okay yung connection nyo. Pero, yun siguro yun sa tingin mo, okay kayo. Pero, mararamdaman mo na yung person mo minsan umiiwas, hindi na masyado nakikipag-usap, tahimik, parang may gumugulo sa isip niya. Lagi mong iniisip na baka may third party, pero sa nakikita ko guys, wala. Napo-frustrate lang talaga siya. Okay? So, tignan natin guys, parang hindi ka naman niya sinisisi. Hindi ka naman niya guys sinisisi. Ang nakikita ko lang, maaaring nasa kanya yung problema kasi nga, parang naiinggit nga siya sa iba. Okay, tignan natin guys, yung, ano ba yung gagawin niyang action? Meron tayong page of fire. Di ba gusto mo na niya guys mag-explore? Yun yung nakikita ko sa person mo. Gusto daw niya munang maka-experience ng mga bagong bagay. Gusto niyang mag-grow. Gusto niya muna guys ng space eh. Hindi ka siguro aware doon. Or pwedeng sinasabi niya na. Gusto daw niya muna ng space. Parang gusto niya munang may experience na nag-iisa. Okay? Maaring maaga kasi kayo guys nagsama. Siguro, itong person mo, naguguluhan siya. Pwedeng may mga distraction sa paligid niya. And na-feel niya na parang, masaya pala doon. So, gusto ko munang ma-experience tong bagay na to. Na para bang, nawala yung focus niya guys dun sa pangarap niyong dalawa. Okay? So, tignan natin guys, ano naman yung overall energy. Meron tayong 9 of air. Hindi ba? Yan, no? Sa mga maling action na ginagawa niya guys, dahil sa frustration niya, nasisira niya yung sarili niya. Nasasaktan niya yung sarili niya. Kasi, lagi siya sumusubok ng mga ibang bagay eh, na lagi niyang tinitingnan yung ibang tao na parang sila kanakaya nila, ba't ako hindi, ganun. So, yung person mo medyo ingitera, ganun siya eh. So, 9 of Arrow, diba? 9 of Swords yan guys. Grabe ang magiging regret ng taong to guys. Kung hindi siya magpo-focus sa kung saan kayo guys nagpo-focus dapat. Okay, nawawala siya sa right path niya guys. Tignan natin yung bottom of the deck. Meron tayong Queen of Air. Marami pa siyang dapat pag-aralan. So, alam mo, once na kung itong person mo ay lalayo daw, ngayon kung magkasama pa kayong dalawa at nararamdaman mo na ito na yung nangyayari, I think, kung lalayo siya at pipiliin niya na maghiwalay kayo para sa pag-explore niya, nakikita ko na pagdating ng araw, nare-realize niya na rin naman eh, nadihado siya pag siya yung lumayo kasi alam niya kung ano yung kaya mong gawin. Okay, tignan mo ha, nag-o-offer siya ng cup of love sa, ano to guys, pwedeng sa future or in the near future, nakikita ko na parang guarded ka na. Okay, ayan o. Hindi mo na tatanggapin yung coins kasi hawak mo yung susi ng ano eh. Diba, alam mo yung mga baul na punong-puno ng gold? So, ibig sabihin, alam mo na malaki yung hawak mong alas kumpara sa iyo, na-offer niya. Okay? So guys, ayan, malakas ang energy ng mga air sign na Aquarius, Gemini, and Libra. Aries, Leo, and Sagittarius. Tignan natin guys yung sa side mo naman. Ano yung nararamdaman mo kay person mo? Okay? Meron tayong Knight of Wands. Diba? Night pa lang to eh. So I think pag-explore talaga. Pwedeng nararamdaman mo yan na parang namumuhay dalaga, binata siya, nawawala siya guys sa focus niya. Ikaw gusto mo siyang i-save kasi ayaw mong maligaw siya ng landas. Ang problema lang guys, siya mismo gusto niyang maligaw eh. Okay, Knight of Wands. More on action yung person mo. Siguro masipag naman talaga siya. Nakikita mo rin yung pagiging responsible niya. And maski ikaw hindi mo maisip o hindi mo ina-expect na ganyan pala ang tumatakbo sa isip niya. Or hindi mo maisip na ito pala yung mangyayari sa connection nyo. Kasi hindi mo naman siya nakilalang ganyan. So, ibig sabihin yan, guys, hindi mo pa totally kilala tong person na to. Kaya ganyan. Tingnan natin, ano naman ang
tingin mo sa kanya ngayon, meron tayong the hangkat. 'Di ba? Ayan no, ang tingin mo sa kanya parang di siya makagalaw sa dami ng gusto niyang gawin. Wala naman siyang sinisimulan. Sa dami ng gusto niyang gawin, mayaman na siya dun sa isip niya eh. Pero in reality, nakahang siya rito. So, ang tingin mo sa kanya is someone na komplikado. Mahirap ispelengin, someone na para bang hindi ka makakausad. Okay? Kasi mag-isa niya lang sinesave yung sarili niya. Okay? So, tignan natin guys, ano naman yung magiging action mo rito. Meron tayong Queen of Cups. Yung magiging action mo guys, nakikita ko yung pag-heal mo. So, I think mas mag-heal ka na sa future. And mas magiging think positive ka pa dito. Okay? And sa nakikita ko sa'yo, mas magiging kontento ka ng nag-iisa. Parang gusto mo nang mahalin yung sarili mo. Kumbaga, yung gustong mangyari ng person mo sa sarili niya, hindi niya nagawa and ikaw yung nakagawa nun. Okay? Yung pangarap niya parang mas natutupad mo pa. Tignan natin guys yung overall energy mo. Meron tayong 9 of Pentacles, diba? Napakaganda na magiging pera mo dito. In the near future, mas magiging maayos ang daloy ng pera mo kasi mas pinili mo yung sarili mo at saka hindi ka naging rush. Hindi ka nagmadali. Tignan mo may susudo, no? Eto guys, mabagal. Ikaw yung tipo ng tao na hindi ka naman nagplano about sa future mo pero kusan dumating sa'yo yung mga blessing. Okay? So, sa side mo, malakas ang fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, Cancer, Pisces, and Scorpio, Capricorn, Taurus, and Virgo. Bottom of the deck, meron tayong 5 of Pentacles. Diba? Iniwan ka ng person mo nang walang-wala. Iniwan ka niya nang wala kang pera that time. Okay, bumabaliktad yung sitwasyon, guys. Okay, ganun yung nasa-sense kong energy. Bumabaliktad siya. Or babaliktad siya in the near future. Sa ngayon, i-explore mo muna or mag-ano ka muna, no? I-appreciate mo muna yung mga bagay na nagkakaroon ka ngayon. Okay? Lalo na yung, paghihirap mo, nagbubunga na siya, guys. 9 of Pentacles na to eh. Makukuha mo yung stability sa future mo. Tignan natin guys yung saan na patungo to relationship na to? Saan na patungo? Meron tayong, diba? Communication, travel, may magaganap na communication, reconciliation. Maaring pipiliin niya na isettle. So, kung naguguluhan siya ngayon, I think may ending na mangyayari sa relationship nyo. And, babalik din siya guys kasi nag-fail siya sa kanyang mga desisyon sa buhay. 4 of Swords. Okay, sa mga plano niya na hindi guys natupad kasi mali yung hangarin niya eh. Naghangad siya ng mataas na para bang may iniwan siya ng mga tao. Hinayaan niyang bumagsak yung mga taong yun. So the Empress, nakikita niya guys yung mo dito. Nakikita niya yung swerte na dumarating sa buhay mo. Siguro malas siya sa buhay mo kasi hindi ka nag-grow nung kasama mo siya. So, meron tayong, ayan, may partnership. Diba yan, no? Siguro kababata mo to, guys. Kilala mo na from the past, high school, college, or elementary. Okay, so, ayan siya. Nare-realize niya, siguro guys, kasi matagal na kayong magkarelasyon. Bata pa lang. So, matagal na, and maaring maga kayo nagsama. So, nakikita ko, na-frustrate talaga siya sa haba ng pagsasama niyo. Gusto niya talagang maka-experience ng bago. Frustration lang, guys, yung naging kalaban mo. And, nung umalis siya, hindi niya pa nakaya, guys, na nag-iisa. Kasi hindi niya naman, guys, nakasanayan, di ba? At the long run ng relationship niyo, nasanay lang siya na magkatuwang kayo or magkasangga kayong dalawa. Tapos, na nagkahiwalay, parang feeling niya, guys, nawalan siya ng bahagi ng katawan niya. Kasi nasanay siya, yun yung nakalakihan na niya na magkasama lang kayo. So, magkakaroon daw guys sa matinding transformation dito sa relationship na to. The Chariot, di ba yan, no? Tignan mo, meron siyang inaalok sa'yo. Pero kasi ikaw, ayun, no? Learning all you can about subject or career, going back to school, taking a seminar, or finding a mentor, attention to details, skilled work that you love. So, pera pa rin talaga yung magiging focus mo sa future and hindi mo na siya masyadong mapapansin kahit may ino-offer siya. May hawak siya dito eh. Alam mo meron siyang kayang ibigay pero maliit lang yung gusto niyang ibigay na assurance sa'yo. So, the Chariot, napakabilis na magiging transformation. Kung aalis din siya, guys, mabilis din ang pagbalik na itong taong to. I think kayaan mo siya na may ma-realize.
Tingnan natin guys ang love advice. Meron tayong romantic feelings. Meron tayong worth waiting for. So, ipaparamdam niya ulit sa inyo guys na mahal ka niya and unrequited love, 'di ba? Ayaw mo nang pilitin yung sarili mo, pero I think bibigyan mo pa rin to ng second chance. So, etong relationship na to guys, magbibigyan siya ng pangalawang pagkakataon na ayusin. Okay? So, kung aantayin mo siya, tanongin mo sarili mo, worth it ba? Kuha tayo guys ng 6 na zodiac sign. Ayan, pwedeng zodiac sign mo to or zodiac sign ng person mo. So, meron tayong Gemini. Siguro maluho tong person mo, guys. Meron tayong Capricorn. Meron tayong Pisces. Meron tayong Aquarius. Meron tayong Virgo. Last card. Meron tayong Scorpio. And the bottom of the deck, Leo. Okay, so yun guys yung sa mga single sign na nasagap natin. Gemini, Capricorn, Pisces, Aquarius, Virgo, and Scorpio. Ito lang naman guys ang inyong love reading. Kung nagustuhan mo, mag-iwan ka ng like and comment. Mag-subscribe na rin po kayo guys sa ating YouTube channel. Bye-bye guys. God bless and love you all. Thank you po. Hanggang sa muli and see you on my next video. Bye-bye.